Anak, Angel, ang ganda-ganda mo talagang bata. Palagi kang mag-ipit at huwag mong tatanggalin para kapag naglalaro ka sa labas, hindi dumikit sa mukha at leeg kapag pinagpapawisan ka. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Angel. Gustong-gusto niya kapag iniipitan siya ni Myrna, ang ina na kumupkup sa kanya. Ramdam na ramdam niya talaga ang pagmamahal nito. Kahit hindi ito ang tunay niyang ina, sa puso at isip ni Angel, mas higit pa ito sa tunay niyang nanay. Saan po tayo pupunta, inay? Nakangiti pang tanong ni Angel habang naglalakad sila. Ipapasyal kita, anak. Hindi ba't gusto mo yon? Ibibili rin kita ng mga gamit sa school dahil malapit nang pumasok, sabi pa nito. Tumalon-talon si Angel sa tuwa. Ayaw niya nang matapos ang sandaling iyon. Pero natigilan siya. Unti-unting nawala ang mga tao sa paligid nila at nang tingnan niya si Myrna, unti-unti na rin itong nawawala. Inay? Naluluhan niyang sambit. Inay, iiwan niyo na naman po ako. Saan po kayo pupunta? Hinaplos ni Myrna ang kanyang mukha. Magpakatatag ka palagi, Angel. Kaunting tiis na lang. Mahanap ka rin niya. Tutulungan kita. Magtatagpo ulit ang mga landas ninyo at magiging okay din ang lahat, anak. Kumunot ang noo ni Angel. Inay, ano pong sinasabi niyo? Inay, isama niyo na lang po ako. Hindi pwede, anak. Marami ka pang maibibigay sa mundo. Marami pang magbibigay ng pagmamahal sa'yo. Matatapos din lahat ng pinagdaraanan mo, Angel. Magtiwala ka lang. Nakangiting sabi pa ni Myrna at unti-unting naglaho. Inay! Inay, bumalik na po kayo! Umiiyak niyang sigaw sa kawalan. Kahit anong pagmamakaawa ni Angel, hindi na muling nagpakita si Myrna. Naiwan na naman siya sa madilim na lugar na yon. Malamig at palaging punong-puno ng kaba at takot. Ang lamig na kanyang nararamdaman, naging dahilan para magising siya mula sa panaginip na yon. Walang hiya! Natutulog ako pero sigaw ka ng sigaw dyan! Peste ka talagang bata ka! Sigaw ng kanyang amang si Benji, sabay tapo ng tabo sa sahig. Napasinghap naman si Angel at mabilis na bumangon. Basang-basa ang mukha niya ng tubig. Parang may pumasok pa nga sa ilong at bibig, kaya malala siyang napaubo. Hindi pa siya nakaka-recover sa biglaang pagkagising. Dinutdot na ni Benji ang ulo niya. Muntik pa siyang mauntog sa pader. Anong oras na? Tulog ka pa rin hanggang ngayon. Lumabas ka at bumili ng pagkain. Gutom na ako. Huwag mong babawasan yung pera. Bilang ko ang sukli niyan. Lagot ka sa akin. Pananakot pa ni Benji. Tinanggap niya naman agad ang 100 piso. Opo, tatay. Anong oras na rin naman kasing nakatulog si Angel? Inabot na ng madaling araw dahil magdamag na sumakit ang kanyang tiyan. Maghapon siyang walang kinain dahil hindi agad siya nakalabas ng bahay. Lasing na naman ang kanyang ama kahapon. Hindi siya nagpapakita rito kapag lasing dahil siguradong sasaktan siya. Kaya nanatili na lang siya sa kwarto. Namilipit tuloy ang kanyang tiyan sa sakit. Kaya kahit medyo nang hihina, inayos pa rin ni Angel ang sarili. At least, nagpapabili ng umagahan si Benji. Sa wakas ay makakakain na rin siya. Pabili po ng 2 pansit, Aling Dina. Sabi ni Angel at inabot ang bayad. Napatingin naman sa kanya si Aling Dina kahit maraming customer. Oh, Angel, ikaw pala yan. Parang hindi kita nakita kahapon na. Nasaan ka? Sumagot naman siya kaagad. Nasa bahay lang po. Bakit ba sayang damit mo? Tanong pa nito. Kinapa ni Angel ang basang damit sa bandang kuwelyo. Naghilamos po ako kaya nabasa po ito. Maya-maya'y ibinigay na nito ang pansit. Naglakad na siya pabalik sa bahay. Habang naglalakad pa uwi, nakita niya ang batang nakasuot ng uniform. Mukhang mga papasok sa school. Mahihirap lang din naman ang mga ito katulad niya, pero kaya pa rin pag-aralin. Kaya hindi maintindihan ni Angel bakit siya ayaw pag-aralin ni Benji. Nakapag-aral naman siya hanggang kinder nga lang at noong nabubuhay pa ang ina niyang si Myrna. Pero nang mawala ito, 5 taon ang nakakalipas, hindi na siya nakapag-aral. Kung nagpatuloy si Angel, grade 4 na sana siya. Maya-maya'y nakauwi na rin siya. Inilagay niya agad sa plato ang pansit ng kanyang ama. Nang maihain na ni Angel ang para kay Benji, kinain niya na rin ang para sa kanya.
Tahimik lang naman si Benji at pinapakain pa rin naman si Angel. Yun nga lang, kapag lasing, talagang palagi siyang napag-iinitan. Palagi pang umiinom, kaya halos araw-araw din siyang nasasaktan. Hindi naman dating ganoon ang kanyang ama. Noong nabubuhay pa si Myrna, kahit mahirap, mukha silang isang masayang pamilya. Pero simula nang mawala ang kanyang ina, doon na nagbago si Benji. Wala naman siyang kasalanan. Hindi niya naman ginusto na magkasakit si Myrna, pero palagi siyang itinuturing na malas nito. "Tatay?" Tawag ni Angel sa kanyang ama. "Ano na naman?" Sagot nito, pero gumapang agad sa boses ang iritasyon. Napalunok si Angel. "Pwede po kayang makapag-aral po ulit ako, tatay? Iniisip ko po ang tungkol sa school. Gusto ko pong pumasok ulit tulad po ng ibang mga bata." Namula ang mukha ni Benji sa inis. "Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit mo nababanggit yan? Sira ulo ka ba? Hindi ba't napag-usapan na natin to? Wala namang kwenta yun at ang gastos pa." Hindi naman po yun walang kwenta, tatay. Wika ni Angel at sinubukang tumingin kay Benji. "Alam ko pong wala po tayong pera, pero may mga pampublikong paaralan naman po sa malapit. Doon po nag-aaral ang ibang mga bata rito. Hindi naman po sila naniningil ng malaki. Gusto ko po talagang matuto, tatay. Kaya ko naman po. Promise po, hindi po ako hihingi ng pera o ng baon at mga kailangan sa school. Payagan niyo lang po akong pumasok ulit." Hinampas ni Benji ang kamay sa lamesa. Dahilan para bahagya siyang mapatalon. "Ang kulit mo! Hindi nga pwede! Di ba? Ano bang mapapala mo sa pag-aaral na yan?" "Tatay, may mapapala po tayo." Nanginginig ang boses ni Angel, pero gusto niya pa rin makipagkasundo sa kanyang ama. Kung makakapag-aral po ako, matutulungan po kita balang araw. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon." "Kailan pa? Ang tagal-tagal pa nun at ikaw lang ang makikinabang. Huwag mong ipilit ang ideyang to, Angel." Tumaas ang boses ni Benji. "Hirap na nga. Ganyan pang inuungot mo. Hindi solusyon ang pagpasok sa eskwelahan. Huwag kang hibang, Angel. Nag-aaksaya ka lang ng pera at panahong bata ka. Tigilan mo ako." Pero hindi niya na naituloy ang kanyang sinasabi dahil sa malakas na sampal ni Benji. Tumilapon sa kanyang kinakaing pansit dahil sa lakas ng ginawa ng kanyang ama. Binalot ng katahimikan ng silid. Napapahikbi si Angel, pero pigil na pigil para hindi mas lalong mainis si Benji. Natigilan ng kanyang ama. Mabigat ang hininga at ramdam na ramdam niya pa ang galit nito. "Tumigil ka!" Bulong ni Benji na parang kinakausap ang sarili. "Utang na loob, huwag ka nang magpumilit pa. Ayokong nananakit na matuwid ang isip ko, kaya wag mong sagarin ng pasensya ko, Angel." Mabilis siyang tumayo at tumango. Nilinis niya agad ang mga nagkalat na pansit sa sahig. Gayunpaman, kinuha niya pa rin yon at nilagay sa plato. Kakainin pa rin ni Angel ang pansit. Nagugutom na siya at baka hindi na naman siya makakain maghapon. Kailangan magkaroon ng laman ang kanyang tiyan. "Inay, bakit po kaya ganun si tatay? Bakit palaging ako ang sinisisi niya?" Tanong ni Angel sa harap ng puntod ni Myrna. "Maglayas ka na kasi, Angel," sabi ni Jepoy, ang rugby boy na kasama niya sa panlilimos. Umiling naman agad si Angel. "At ano, magiging katulad yung sumisinghot ng rugby? Huwag na lang." 10 taon pa lang si Angel pero malawak na ang tingin niya sa mundo. Mature na rin siyang mag-isip tungkol sa mga bagay sa paligid. Siguro dahil bata pa lang, marami na talaga siyang pinagdaanan. Kaya nga kahit mga pasaway ang nakakasama ni Angel, hindi naman siya nahahawa. Hindi siya madaling maimpluwensyahan. Matatag din ang pundasyon ng mga pangaral na binigay ng kanyang kinalakihang ina. Napalaki siya ng maayos ni Myrna sa maikling panahon lamang at sigurado siyang madadala niya yon hanggang sa pagtanda. Saka mas okay na rin yun na nasa poder ako ng tatay ko. Kapag lumayas ako, saan naman ako pupunta? Matutulog lang ako sa kalsada. Wala rin namang kukup-kup sa akin. At least ngayon, kahit namamalimos ako, may natutulugan pa rin naman. May nauuwian. Hindi katulad nyo na pagtitripan pa sa daan. Punto pa ni Angel. Tumawa si Jepoy na parang ewan. "Lumayas ka tapos hanapin mo ang totoo mong mga magulang." Tumaas ang isang kilay ni Angel.
Para naman ganun kadali yun. Saka pinabayaan naman nila ako. Bakit ko pa sila hahanapin? At bakit pa nila ako hahanapin kung iniwan naman nila ako? Alam ni Angel na ampun lang naman siya ni Mirna at Benji. Madali namang malaman at mahalata na hindi talaga siya anak ng mga ito. Maputi ang kanyang kutis, namumula at malamlam ang mga mata. Malayo sa ina at ama na parehong moreno at morena. Wala talaga siyang kamukha, kaya nang magtaka, tinanong niya na kay Mirna. Bata pa lamang pero naiintindihan niya na ang naging sitwasyon. Ayon sa kwento ni Mirna sa kanya, binigay lamang si Angel ng kainuman ng kanyang tatay. Ang sabi, iniwan lang daw siya sa tapat ng gate ng isang malaking bahay. Bumagyo at basang-basa raw siya nang makita. Muntik pa ngang bawian ng buhay dahil sa taas ng lagnat. Gayunpaman, binigyan siya ng himala ng Diyos at iniligtas. Mukhang hindi pa hanggang doon ang kanyang buhay. Hindi ang ina niyang pabaya ang magiging dahilan ng pagkawala niya sa mundo. Gutom na ako, daing ni Angel. Wala ka bang pagkain dyan, Jepoy? Inalok naman ito sa kanyang rugby. Eto, rugby, suminghot ka nito, makakalimutan mong gutom ka, mabubusog ka rito. Paano mabubusog dyan? Bakit, iniinom mo ba yan? Tanong pa ni Angel. Tumawa naman si Jepoy. Sira ulo, syempre hindi. Sisinghutin mo lang. Kunwari, kapag hindi masarap ang ulam nyo, iniisip mo fried chicken yon. Eto, kapag sininghot mo to, makakalimutan mong gutom ka. Hindi ka na maghahanap ng pagkain kasi eto lang ang kailangan mo. Malakas ka na. Tinignan ni Angel ng mabuti ang hawak nitong rugby. Nahihikayat na siya sa mga sinasabi ni Jepoy. Gutom din kasi ang problema niya. Hindi siya araw-araw pinapakain ni Benji. Wala rin siyang ibang mahanapan. Minsan, namamalimos na lang talaga siya, pero hindi naman din palaging may nagbibigay. Eto na, bilis! Subukan mo lang, Angel! Saad pa ni Jepoy at ipinahawak na sa kanya iyon. Sisinghutin na sana ni Angel nang bigla na lang may malakas na kumalabog. Pareho silang nagulat. Natapon pa ang rugby ni Jepoy. Nagalit tuloy sa kanya ang kanyang kaibigan. Ano ba naman yan? Tinapon mo na. Diyan ka na nga. Nakakainis ka naman. Bulalas ni Jepoy at iniwan siya sa sementeryo. Napabuntong hininga lamang si Angel. Tinignan niya ang lalaking may pinupukpok sa gilid. Mukhang may ililibing na naman. Napatingin siya muli sa puntod ni Mirna. Namatay ang apoy sa kandila, kaya sinindihan niya ulit. Nagagalit po ba kayo, inay? Ayaw niyo po bang subukan ko ang ginagawa ni Jepoy? Tanong ni Angel, pero inasahan niya rin naman na walang sasagot. Pasensya na po, inay. Nagugutom po talaga ako. Hindi ko po alam kung saan kukuha. Wala rin naman pong gustong tumulong. Hindi naman din po ako palaging binibigyan ng mga nililimusan ko. Sumbong pa ni Angel at bigla na lang tumulo ang mga luha. Sana po, inay. Nandito na lang po kayo ulit. Sana may mag-aalaga po at nagpapakain sa akin. Inay, isama niyo na lang po ako dyan. Hindi ko na po kaya dito. Sa murang edad, ilang beses niyang hiniling na sana mawala na lang siya. Sa dami ng pinagdaanan ni Angel, kahit alam niyang may kaligayahan pa rin na pwedeng ilahad ang mundo, minsan gusto niya na lamang isuko. Parang ayaw niya nang makita pa dahil sa sandaling yun pa lamang, pagod na si Angel. Ate, palimos naman po. Gutom na po ako. Pangbili po ng pagkain kahit barya lang po. Mabilis namang lumayo sa kanyang ginang. Ano ba naman yan? Lumayo ka nga sa akin. Ang dumi-dumi mo. Dumaan ang lungkot sa kanyang mga mata. Hapon na at isang tinapay pa lang ang nakakain niya. Gutom na naman siya at kailangan niyang kumain. Kaso, wala talagang magbigay sa kanya. Hindi rin naman siya pwedeng maglako ng kung ano-ano. Hindi siya marunong magsukli at lolokohin lang si Angel. Gusto niya sanang magtrabaho na, kaso wala namang tumanggap sa kanya. Sobrang payat ni Angel at ang liit pa. Bukod doon, ang dumi niya palagi. Bilang lang sa daliri ang kanyang mga damit. Hindi na rin naman kasi kasya sa kanya ang damit niya noong bata pa. Hindi naman siya binibili ni Benji ng damit. Kuya, akin na lang yan. Ungot pa ni Angel sa binatang mukhang kasama ang girlfriend. Oh, inabot naman ito ang plastic cup na nainuman na. Pero sinaway naman agad ito ng kasama. Aray babe, masakit yun ah. Napairap naman ang nobya nito. May laway mo na yan.
ibibigay mo pa sa bata? Bakit? Selos ka? Gusto mo, sa'yo lang ang laway ko? Ikaw... Nahampas ulit ng dalaga ang boyfriend nito. May bata yung bibig mo talaga, Lance? Bakas ang inis sa mukha ng binata. Ano naman? Pulubi naman yan. Sanay kumain ng maruming pagkain. Tumango agad si Angel. Opo, sanay po ako. Okay lang po sa akin yan. Akin na po. Pero ayaw talagang ibigay ng babae. Sa halip, binigyan siya nito ng isang burger. Yan. Malinis yan. Wala pang kagat yan. Huwag kang kakain ng maruming pagkain at ito, pera para may... Ano ba, babe? Naiinis ng wika ng lalaki. Huwag mo nang bigyan ng pera, okay na yan. Tsak naman may mga magulang yan. Saka mamaya, katulad lang yan ng mga rugby boy dyan. Ibibili lang sa bisyo. Hindi po ako adik, sabi ni Angel sabay kagat sa pagkain. Napairap ang girlfriend nito. Ang sama talaga ng ugali mo, bata pa rin yan at kung ano-anong sinasabi mo. Maya-maya ay biglang may tumawag sa dalaga. Pagkatapos ng tawag, nagpaalam na ito sa boyfriend. Aalis na ako, Lance. Nandyan ang sister-in-law ko. Pinapasundo na ako ni Kuya Carlos kay Ate Moira. Saad nito at nagmamadaling tumayo. Umawang naman ang bibig nito. Maggie, anong susunduin? Anong oras pa lang? Hindi ko pa nasusulit ang date natin. Pero tuloy-tuloy pa rin na umalis ang babae. Next time na lang, alam mo namang ayaw sa inong kuya ko. Mabuti na lang at pumayag. Sige na, bye. Tinanaw na lang ni Angel na umalis ang mabait na dalaga. Kung mga ganoong klase lang ng tao ang nakakasalamuhan niya, hindi sana siya magugutom at baka palagi pa siyang maging masigla. Maya-maya'y nalipat ni Angel ang tingin sa sumundo rito. Bumaba ang bintana ng isang sasakyan. May magandang babae sa loob at hindi alam ni Angel kung bakit parang pamilyar sa kanya. Para bang kilala niya, pero yun lang naman ang unang beses na nakita niya ito. Ate Moira, tawag ni Maggie rito. Matamis naman ang umiti si Moira. Let's go, hinihintay na tayo ng kuya mo. Hindi napigilan ni Angel ang mapangiti. Malambing ang boses ni Moira, tila boses ng kanyang inay Mirna. Ganoon din magsalita at palaging may ngiti sa mga labi. Kahit nang makaalis na, may nakaplaster pa rin ng ngiti sa mukha ni Angel. Biglang sumipa ng bato si Lance. Nakakainis talaga. Bata, sa'yo na lang tong pagkain. Kumain ka ng marami. Nanlaki ang mga mata ni Angel. Talaga po? Oo nga. Ayaw mo? Sige, wag na. Itapon ko na lang. Kinuha agad yun ni Angel mula sa binata. Hindi po, akin na lang po. Maraming salamat po. Umismid naman ito. Baka mamaya, nag-a-addict ka katulad ng ibang bata dyan, ha? Umiling agad si Angel. Hindi po ako ganon. Adik po ang kaibigan ko. Adik din po yung tatay ko. Nakikita ko po kapag may foil siyang hawak pero hindi po ako adik. Alam ko pong mali yun. Kumunot ang noo ni Lance. May tatay ka pa pala at adik pa. Hindi na ako magtataka kung bakit palaboy-laboy ka. Nasaan bang nanay mo? Nasa langit na. Sagot ni Angel habang kumakain. Napailing naman si Lance. Kawawang bata, dapat nag-aaral ka. Tumango naman siya. Oo nga po, kaso ayaw naman po akong pag-aralin. Hindi naman po pala masamang ugali ninyo. Tumawa naman si Lance. Hindi nga, parang aso at pusa lang kami ng girlfriend ko pero mahal na mahal ko yun si Maggie. Ganda no? Hay nako, kung ano-ano nang sinasabi ko sa'yo. Makauwi na nga. Mahina naman siyang tumawa. Ingat po kayo at marami pong salamat dito. Tumango lang si Lance at umalis na. Sa mga ganoong pagkakataon, masayang-masaya talaga si Angel. Kapag may nagbibigay, tinatanggap niya agad. Malupit si Benji sa kanya. Kaya kapag may nagpakita ng kabaitan, mabilis na siyang magtiwala. Yun nga lang, hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan palaging may mabuting intensyon sa kapwa. Talaga po, Aling Dina? Papayagan niyo po akong tumulong dito? Natutuwang tanong ni Angel. Tumango naman si Aling Dina. Oo naman, para hindi ka na namamalimos dyan. Bibigyan kita ng pera tapos dito na lang kita pakakainin. Basta, tulungan mo ako sa tindahan ko. Hindi naman kita pagtitindahin dahil alam kong hindi ka naman marunong magsukli. Huhugasan mo lang naman ang mga ginagamit kong mga malalaking kaldero at kawali. Kaya mo ba yon? Tumango naman si Angel. Apo, kaya ko po yun. Napangiti naman si Aling Dina. Oo siya, sige.
Sa ngayon, kumain ka na muna para may lakas ka. Tapos mamaya, pumasok ka na sa loob ng bahay. Nakatambak na ron ang mga hugasin ko. Yun na nga ang ginawa ni Angel. Kumain siya ng gusto niya sa kainan ni Aling Dina. At least, hindi niya napoproblemahin ang pagkain niya sa araw-araw. Dahil pinagtatrabahuhan niya na. May pera pa siyang matatanggap mula kay Aling Dina. Biglang naisip ni Angel na mag-ipon. Iniisip niyang baka pwedeng kahit siya na lang ang mag-enroll sa sarili at hindi na kailangan ng magulang. Gustong-gusto niya talagang mag-aral. Kahit anong mangyari, tuto pa rin ni Angel na makapasok muli sa eskwelahan. Sino tong batang to? Bakit nandito sa loob? Tanong ni Mang Burgo, asawa ni Aling Dina. Sumagot naman agad ang ginang. Katulong ko lang sa kusina, kinuha ko na lang kasi walang makain. Kawawa naman. Napailing naman si Mang Burgo. Mahina na nga ang kita, nagdagdag ka pa ng gastos. Sumama naman agad ang timpla ni Aling Dina. Ayos na yan, para kaunting pera at pagkain para sa isang bata, ipagdadamot ko pa ba? Hindi naman ako maghihirap dahil lang gusto kong tulungan si Angel. Naging ganoon na nga ang daloy ng buhay ni Angel. Maaga siyang gumigising at halos gabi nang umuuwi. Nakakarating lang sa bahay at naaabutang tulog ng ama dahil sa kalasingan. May trabaho na si Angel. Naiiwasan niya pa na mapag-initan ang ulo ni Benji. Kaso, kailan ba siya malalayo sa mga masasamang bagay sa mundo? Inaantok ka? Tanong sa kanya ni Aling Dina isang hapon. Pinilit niyang dumilat. Hindi po. Tumawa naman si Aling Dina. Sige na, umidlip ka muna sa loob ng bahay. Higa ka sa sofa, gigisingin na lang kita mamaya. Wala ka naman din masyadong gagawin. Wala pa rin namang mga hugasin. Salamat po. Pumunta na nga si Angel sa loob at natulog. Habang lumalalim ang kanyang pagtulog, bahagyang naalimpungatan si Angel. May naramdaman siyang mahinang pagdampi sa kanyang mga binti. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Angel habang dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit nakaluhod sa tabi ng sofa si Mang Burgo. Mas lalo niyang naramdaman bawat dumidiing haplos at pataas na ng pataas. Pero umot lang ang kanyang nagagawa dahil sa labis na antok. Tulog ka lang, Angel. Wala lang to. Wala lang. Bulong ni Mang Burgo. Saglit lang naman. Hindi siya naglakas loob na kumilos dahil para lang siyang naliligaw sa panaginip. Ngunit nagpatuloy ang paghipo pataas sa kanyang tiyan at pagkatapos narinig niya ang pagkakatanggal ng sinturon ni Mang Burgo. Nanlaki ang mga mata ni Angel sa takot nang mapagtanto niya ang tunay na intensyon ni Mang Burgo. Maya-maya'y napuno ng mga humihingal na tunog at halinghing ni Mang Burgo ang paligid. Mabilis siyang tumayo. Ano pong ginagawa niyo? Tinakpan agad nito ng kamay ang bibig niya. Dumampi ang mainit at mabahong hininga nito sa balat niya. Nanginginig si Angel sa sobrang takot. Huwag kang maglakas loob na gumawa ng tunog. Mariing sabi ni Mang Burgo. Kailangan ko lang ilabas to. Hindi naman natin gagawin yun dahil alam kong bata ka pa. Pero hinug ka na rin naman kaya pwede na. Pahaplos lang ha. Gulong-gulong isipan ni Angel sa pagkalito at takot. Wala naman siyang muwang sa mga gawaing ganoon pero alam niyang hindi dapat gawin yon sa kanya ni Mang Burgo. Sa nanginginig na mga kamay, itinulak niya ang dibdib ni Mang Burgo pero walang nagawa ang mga maliliit niyang kamay sa lalaki. Natulak ni Angel ng isang beses dahil lunod ito sa pagnanasa. Ngunit mabilis siyang sinunggaban ni Mang Burgo at mas inipit sa sofa. Tulong! Tinakpan na naman ito ang kanyang bibig. Huwag mo kong subukan. Itiko mo ang bibig mo kung hindi gigilitan kita ng buhay dito. Gusto mo yun ha? Makinig ka lang. Hindi naman kita sasaktan, Angel. Ang kinis-kinis mo pa naman. Kaunting ligo pa. Kapag nagdalaga ka, mas lalo na. Hahawakan lang naman kita habang hinahawakan ko ang... Burgo! Malakas na tawag ni Aling Dina mula sa baba. Mabilis namang tumayo si Mang Burgo habang inaayos ang pantalon. Subukan mong magsumbong. Hindi ka na sisikatan ng araw bukas. Tumango agad si Angel. Takot na takot siya. Hindi niya alam kung anong dapat isipin. Nanginginig siya habang naluluha nang pumasok sa kwarto ng mag-asawa. Burgo, nasan ka na ba? Hinahanap ka ng kumpare mo. Angel, bakit umiiyak ka? Nanginginig ka. Anong nangyari? Tanong ni Aling Dina at lumapit agad sa kanya.
Lumabas naman ulit si Mang Burgos sa kwarto na parang walang ginawang masama. Nako, narinig ko yan kanina, medyo sumisigaw. Mukhang binabangungot yata. Kumusta, Angel? Okay ka na ba? Nanginginig ang mga labi na tumango si Angel. Opo, okay na po ako, Aling Dina. Pwede na po ba akong umuwi? Masama pong pakiramdam ko. Ayoko na po, gusto ko na pong umuwi. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Aling Dina pero pumayag din naman ito. Ganun ba? O sige, magpahinga ka muna. Balik ka na lang ulit dito bukas para naman may katulong ako. Tumango si Angel kahit ang totoo, hindi na siya sigurado kung makakabalik pa roon. Hindi niya na kaya. Natatakot siyang ulitin ni Mang Burgo ang ginawa sa kanya at maging mas higit pa. Hanggang pag-uwi, dala-dala ni Angel ang takot na yon. Hindi siya makapagsumbong kay Benji dahil wala rin naman itong pakialam sa kanya. Walang taong makikinig sa kanya. Sa sandaling yon, alam ni Angel na siya ay nag-iisa sa mundo kung saan ang kadiliman ay nakatago sa mga hindi inaasahang sulok. Maraming mukhang mabuti pero may tinatagong halimaw sa loob. Bakit hindi ka na pumupunta sa amin, Angel? Tanong ni Mang Burgos sa kanya pagkatapos ng isang buwan na hindi siya pumunta sa kainan ni Aling Dina. Nanlaki ang mga mata ni Angel nang makita niya sa labas ng bahay nila si Mang Burgo. Lumayo po kayo sa akin. Nanlaki ang mga mata nito. Bakit ka sumisigaw? Pinapasundo ka lang ni Dina. Halika na. Napaatras si Angel. Bago pa siya nito mahawakan, mabilis siyang tumakbo palayo. Sobrang kabado si Angel. Kahit ano pang gawin ni Mang Burgo, hinding-hindi na siya sasama rito. Kakatakbo ni Angel, napadpad siya sa harap ng isang maliit na mall malapit sa kanila. Napabuntong hininga na lang siya. Gutom na naman si Angel. Lasing pa ang kanyang tatay na si Benji, kaya ayaw niya rin munang umuwi. Siguradong pag-iinitan na naman siya. Mamamalimos na naman ako. Napakamot na lang sa ulo si Angel. Doon na muna siya tumambay. Nang limos siya sa mga dumadaan. May mga nagbibigay naman pero yung iba, wala talagang pakialam. Mami, gusto ko po ng headband na yon. Turo ng isang bata sa isang tiyangge. Napalingon si Angel sa batang babae. May bumahang inggit sa kanyang dibdib. Kung buhay lang si Myrna, baka naipasyal na rin siya nito sa ganoong lugar. Kahit mahirap sila, hindi iyon nakakalimutan ng kanyang ina noon. Hindi rin naman din siya ang klase ng bata na magtuturo kapag may gusto. Anak, maraming magagandang store sa loob ng mall. Doon na lang tayo bumili. Sabi ng kasama nitong babae na mukhang nanay nito. Nanlaki ang mga mata ni Angel. Pamilyar sa kanyang babae. Si Moira yon, ang sister-in-law na sumundo kay Maggie. Mukha talaga itong mabait, katulad ng dalagang nagbigay ng pagkain sa kanya. Nagdabog naman ang bata. Gusto ko nga ron, may ganyang headband ng classmates ko. Huminga ng malalim si Moira at ibinigay na lang ang gusto ng anak nito. Kung si Angel yon, hinding-hindi siya magdadabog kahit sa harapan ng sariling ina. Mahihiya siya kaagad. Kapag may gusto siya, alam niyang hindi niya basta-basta nakukuha, kaya hindi na siya magtatangkang humiling. Ate, palimos po, sabi niya sabay lapit kay Moira. Ayaw ni Angel mang istorbo pero pakiramdam niya, mabibigyan siya ni Moira. Nadadama niyang mabait ito katulad ni Maggie. Napalingon sa kanya si Moira. Parang may humawak ng mahigpit sa puso ni Angel. Bakas ang awa sa mukha nito at tuluyan ang bumaling sa kanya. Iniisip ni Angel kung nandidiri rin ba ito katulad ng ibang tao at itataboy din siya. Sige na po ate, pangkain lang po, gutom na po ako. Pagmamakaawa pa ni Angel. Umupo si Moira sa paanan nito para matingnan siya ng mabuti. Bakit nandito ka sa labas? Nasaan ang mga magulang mo? Umiling agad si Angel. Lasing po si tatay, wala pong pagkain sa bahay. Huminga si Moira ng malalim. Halika, punta tayo sa loob ng mall. Kakain kami ng anak ko, pakakainin din kita. Matamis na sumilay ang ngiti sa mga labi niya. Talaga po? Huling kain ni Angel sa lugar na yon nang nabubuhay pa si Myrna. Kaya ang marinig yon mula kay Moira, sobrang kagalakan na para sa kanya. Namungay ang mga mata nito. Oo naman, bibigyan din kita ng pera. Itago mo yun na, huwag mong ibibigay sa tatay mo. Ibili mo ng pagkain. Oo nga pala, anong pangalan mo? Angel po, sagot niya rito.
Bakas ang gulat sa mukha ni Moira at hinaplos ang buhok niya. Talaga? Magkapareho kayo ng pangalan ng anak ko. Angel din ang pangalan niya. Napairap naman ang batang kasama nito. Ew! Pulube! Caroline ang pangalan ko! Yak! Ang pangit ng pangalan! Angel? Mang pulube! Caroline, masama yan. Huwag kang maging masama sa kapwa mo. Saway ni Moira sa anak nito. Sinundan niya ito ng tingin nang marahang tumayo. Parang isinasayaw ang puso ni Angel sa paghawak nito sa kanyang kamay. Hindi na kasi niya matandaan kung kailan ang huli na may humawak sa kanya ng ganoon. Papasok na sila pero hinarang sila ng gwardya. Ma'am, pasensya na po. Pero bawal pong pumasok ang mga pulubi rito. Sabi ng guard kay Moira. Napailing naman ito. Kasama ko naman po siya. Saka dyan lang po kami sa fast food restaurant. Kakain lang po kami. Sorry po, bawal po talagang batang kasama niyong pumasok sa mall. Mabilis na binitiwan ni Angel ang kamay nito. Naiintindihan niya naman yon. Hindi talaga siya papapasukin dahil madungi siya. Okay lang po, bawal po talaga akong pumasok dyan. Salamat na lang po. Malungkot na saad ni Angel. Umiling si Moira. I'm sorry, dito ka na lang, babalikan kita. O order na lang ako ng pagkain para sa'yo. Hintayin mo ha? Lumiwanag ang mukha ni Angel. Sige po, maghihintay po ako. Dito po ako maghihintay ha, para makita ko po kayo. Balik po kayo kaagad. Umupo na lang si Angel sa gilid. May ngiti pa rin sa mga labi kahit hindi nakapasok sa loob. Tiningnan niya ang mag-ina habang kumakain. Naiinggit siya at biglang naisip na sana siya na lamang ang nasa posisyon ng anak nito. Siguro kung buhay ka po, Nanay Myrna, baka katulad po nila tayo. Baka masaya rin po tayong dalawa. Usal ni Angel habang nakatingin sa kawalan. Maya-maya, nagmamadaling lumabas si Moira. Halos takbuhin na nito palabas. Lumapit ito at inabot sa kanyang pagkain. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tuwa. Maraming salamat po. Wow, may laruan pa. Tuwang-tuwa na sabi ni Angel. Kumuha si Moira ng 1,000 sa wallet nito. Ipangbili mo ng pagkain to ha? Bigla na lang tumulo ang mga luha ni Angel. Agad niya yung pinunasan. Mabait talaga si Moira, pati ang hipag nitong si Maggie. Kung ibang tao yon, tira-tira lang na pagkain ang ibibigay sa kanya o baka wala pang iabot. Pero dahil busilak ang puso ng mga ito, talagang sinadyang ibili si Angel at may laruan pa. Masayang-masaya na siya roon. Salamat po. Ngayon lang po ako nagkaroon ng laruan. Sobrang bait niyo po. Hindi niya napigilang yakapin si Moira. Naramdaman ni Angel na nabigla ito. Gayunpaman hindi siya nito itinulak at ipinagpapasalamat niya yon. Miss na miss niya na talaga ang kalinga ng isang ina. Kapag natatakot, nalilito at nasasaktan, yakap lang ng Inay Myrna niya noon, parang okay na ang lahat. Pero dahil wala na ito, sa estranghero at kay Moira niya yon pilit na dinadama. Ilang sandali pa, bumalik na rin naman sa loob si Moira. Nanatili naman si Angel sa labas at maganang kumakain. Kada subo ni Angel ng pagkain, tumitingin siya sa mga taong dumaraan. Gusto niyang sabihin na masarap lahat ng kinakain niya. Pagkatapos ng araw na yon, palagi nang pinapantasya ni Angel si Moira bilang kanyang ina. Madalas itong sumasagi sa kanyang mga panaginip. Hindi niya makalimutan ang mukha ni Moira at ang kaunting kabutihang ginawa nito para sa kanya. At hindi niya maintindihan kung bakit. Bakit hindi ka na pumupunta sa amin, Angel? Tanong sa kanya ni Aling Dina. Kinakabahan naman siyang umiling dahil kasama nito si Mang Burgo. Ayoko na po, pasensya na po, hindi po ako nagpaalam. Napabuntong hininga si Aling Dina. Ayos lang, basta kapag gusto mo ulit bumalik at tumulong sa akin sa kusina, welcome ka pa rin doon, tatanggapin pa rin kita. Sige na Angel, alis na kami. Burgo, halika na. Saka lang siya nakahinga ng maluwag nang makaalis ang mga ito. Gusto naman ni Angel bumalik para magkaroon ulit ng libreng pagkain at kaunting kita. Mabait din naman si Aling Dina at wala siyang masabi. Pero takot na takot talaga siya kay Mang Burgo. Pakiramdam ni Angel, kapag tumungtong pa siya roon, talagang matutuloy na ang masamang balak nito sa kanya. Nang araw na yon, naglinis na lang muna si Angel sa bahay.
Ayaw kasi ni Benji nang makalat doon, tatay niya lang din naman ang nagkakalat. Matapos maglinis, nakapagluto na rin naman siya dahil may naiwang bigas. Toyo na lang ang kanyang inulam. Basura! Nandiyan na yung truck ng basura! Mabilis na tumayo si Angel. Hinila niya ang sakong maraming lamang basura. Nung isang araw pa yon at talagang mabaho na, kaya kailangan niya nang maitapon. Normal na araw lang yun para kay Angel, pero hindi niya inasahan ang galit ni Benji. At sa lahat ng ginawa ng kanyang ama, alam niyang yon ang magiging pinakamalala. Angel! Walang hiya! Angel! Galit na tawag ng kanyang tatay. Nanginginig siyang lumapit dito. Bakit po? Mahigpit nitong hinawakan ng kanyang braso. Nasaan yung maliit na plastic dito sa ibabaw ng lamesa? Ano pong plastic? Nauutal niyang tanong. Niyugyug siya ni Benji at nanlalaki ang mga mata. Yung palagi kong ginagamit sa paghit-hit. Nasaan na? Saan mo nilagay? Naiiyak na si Angel sa sobrang takot. Hindi ko po alam. Naglinis po ako rito. Wala naman po akong nakita. Marahas siya nitong binitiwan. Hinanap nito kung nasa ng basurahan pero hindi nito makita. Nasaan? Gigil na tanong ni Benji. Napalunok si Angel. Sorry po. Tinapon ko na po kanina nang may dumaan pong truck ng mga basura. Hindi ko po alam kung kasama. Napasigaw si Angel ng malakas nang dumapo ang kamay ni Benji sa kanyang mukha. Bumagsak siya sa sahig pero muli siyang binuhat ng tatay niya at dumapo na ang kamao sa kanang mata. Tama na po. Tama na tatay. Maawa po kayo sa akin. Masakit po. Nagmamakaawang sigaw ni Angel. Tinapon mo ang buhay ko. Walang hiya ka. Ang mahal nun. Huli ko na yun at bago pa ako makabili. Tapos tinapon mo lang. Dumagundong ang boses ni Benji sa bahay nila. Napatingin ang kanilang mga kapitbahay pero wala namang ginawa ang mga ito para tumulong. Humiyaw sa sakit si Angel nang iumpog siya ng kanyang ama sa pader. Sa muli niyang pagbagsak sa sahig, biglang lumabo ang kanyang paningin. Hilong-hilo na rin siya. Hindi pwedeng walang gawin si Angel. Kapag hindi siya gumawa ng paraan, baka bawian na siya ni Benji ng buhay. Nang muli siya nitong hinawakan, madiin niya itong kinagat sa kamay. Aray! Bulalas ni Benji. Lumayo agad siya at itinapon dito ang upuan. Tumakbo siya palabas, sumigaw at humingi ng tulong. Kakatakbo ni Angel, nabunggo siya sa isang babae. Tila nagkaroon ng pag-asa nang makita niya si Moira. Angel? Mahinang tanong nito, bakas ang gulat sa mga mata. Halos hindi niya na ito makita sa ginawa ng tatay niya sa kanyang mukha. Tulong po! Sasaktan po ako ng tatay ko! Ilang sandali pa, lumabas na si Benji. May nakatutok na kutsilyo sa kanila. Nagsigawan ang mga tao. Nanlalaki ang mga mata ni Angel sa sobrang takot. Hinarangan naman agad sila ng isang lalaki. Nasaan ang walang hiyang bata na yan? Hindi na dapat binubuhay yan! Sigaw nito. Mahigpit siyang kumapit kay Moira habang umiiyak. Hindi niya na makilala pa si Benji. Halos hindi niya na ito makita bilang isang ama. Angel! Hinigpitan ni Moira ang hawak sa kanya. Kahit medyo malaki na siya, pilit pa rin siyang binuhat ni Moira at inilayo sa gulo. Tinakbo siya nito at dinala sa isang sasakyan. Namalaya niya na lamang na nasa ospital na siya at tinitingnan ng mga doktor. Aray, tama na po! Humahagulgun niyang sigaw habang ginagamot at tinuturukan ng kung ano-ano. Habol ni Angel ang kanyang hininga. Napatingin siya kay Moira na walang awat ang pag-iyak habang pinagmamasdan siya. Maya-maya'y nawala na si Angel ng malay. Nagising na lang siya, nasa isang kwarto na sa ospital. Masakit pa rin ang kanyang katawan pero bahagya ng guminhawa ang pakiramdam. Bumungad sa kanya ang umiiyak na si Moira. Diyos ko, gising ka na. Carlos, tumawag ka ng doktor. Bilis! Medyo naguguluhan pa rin si Angel pero malinaw pa rin sa kanya ang mga sinasabi ni Moira. Nandito na si Mommy. Hindi na ulit kita iiwan. I'm sorry anak. Nahuli ako. Mapatawad mo sana ako, Angel. Muli siyang napapikit. Maya-maya ay dumating na naman ang mga doktor. Unti-unti na naman siyang nakatulog. Nang magkaroon ulit ng malay, puro alaga na mula kay Moira ang natanggap niya.
Marahang hinawakan ni Angel ang kamay nito. Maraming salamat po. Kayo po ang guardian angel ko. Hinalikan nito nang marahan ang kamay niya. Ikaw ang anak ko. Ikaw ang nawawala kong anak. Sorry, kailangan mong danasin to. Nahuli ako ng dating. Hindi ko alam. Tumulo ang mga luha niya. Po, simula po nang makita ko po kayo, palagi na lang po ako nananaginip na kayo po ang nanay ko. Nadadalhin niyo rin po ako sa mall. Bibilhan ng magagandang damit at sapatos at pakakainin sa labas. Kayo po palang nanay ko. Bakit niyo po ako tinapon? Galit po ba kayo sa akin? Sabi po ni tatay, salbahe daw po akong bata kaya iniwan ako. Pero pinilit ko naman pong maging mabait. Naghintay po ako, nanay. Hindi makapaniwala si Angel. Nahihirapan siyang paniwalaan na ang babaeng mabait sa kanya, ang ina rin pala na pinabayaan siya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, pero sa dami ng pinagdaanan ni Angel, kahit may kasalanan ito sa kanya, kakapit na lang talaga siya sa pagmamahal ni Moira. Marahan siyang niyakap ng kanyang totoong ina. Pasensya ka na. Pangako, babawi ako sa'yo. Babawi si mami sa'yo ha. Wala na mananakit sa'yo, Angel. Mamamatay muna ako bago may manakit ulit sa'yo ng ganoon. Simula ng araw na yon, ginawa ni Moira lahat para sa kanya. Pinag-aral siya ng mag-asawang Moira at Carlos. Nalaman niyang tunay niyang ina si Moira pero hindi ang asawa nito. Hindi na rin naman siya nagtanong dahil mulat naman na siya sa mga ganoong sitwasyon. At kahit hindi siya kadugo, tinuring pa rin siyang pamilya ng pamilya ni Carlos. Lola ako, Angel. Tawagin mo akong Lola. Nakangiting sabi ng matanda. Lumapit naman sa kanya si Maggie at mahigpit siyang niyakap. Ako naman, simula ngayon magiging Tita Maggie mo na ako at ang boyfriend ko, Tito Lance mo na. Pinameywangan naman agad ni Carlos ang kapatid. Talagang naisingit pang unggoy na yon? Kuya naman eh. Muli siyang niyakap ni Maggie. Ang liit ng mundo, hindi ko akalaing ikaw ang nawawalang anak ni Ate Moira. Napasinghap ang kanyang ina. Kilala mo siya? Umiling naman si Maggie. Hindi naman sa ganun ate. Isang beses ko lang siya nakita. Namamali mo sa amin dati ni Lance? Napabuntong hininga si Moira at marahan siyang niyakap. Ramdam ni Angel na nagsisisi ang kanyang ina. Pero ayos na naman siya. Niligtas siya nito mula sa malupit na kamay ng ama, kaya wala na lahat sa kanya. Narinig ni Angel na nasa bilangguan na ang tatay niyang si Benji. Hindi na rin naman siya nagtanong. Ayaw niya na rin maalala pa ito. Pumasok na tayo. Bukas na ulit yan. Pawis na kayo. Nagluto na ako ng merienda para sa inyo. Imporma ni Moira sa kanila. Bigong-bigo namang sumunod si Angel kasama si Carlos. Sa maikling panahon, naging close sila ng asawa ni Moira. Dahil na rin siguro nananabik si Angel sa pagmamahal ng isang ama, madali na siyang nagtiwala kay Carlos. Mommy, hindi po ako matutong magbisikleta. Hindi po marunong magturo si Daddy. Pangaasar ni Angel sa kaniyang daddy. Nanlaki naman ang mga mata ni Carlos. Anong sabi mo, anak? Natatawang tumakbo naman si Angel. Hinabol naman siya nito. Kung hindi pa sila sinaway ni Moira, hindi pa sila titigil. Oo nga po pala, Mommy. Hindi ba't may kapatid po ako? Si Caroline po, di ba? Huminga ng malalim si Moira. Ang totoo niyan, hindi mo siya kapatid, anak. Wala kang kapatid. Nung panahong nakita kita sa unang beses, akala ko siya na ikaw. Napagkamalan ko si Caroline bilang ikaw. Sorry, anak. Hindi ka agad nakilala ni Mommy. Niyakap niya naman ito. Okay lang po, ang mahalaga po nahanap niyo po ako ni Daddy. Naging normal naman ang lahat para sa kanya. Unti-unti nang nakaka-recover si Angel sa mga masasamang alaala ng kabataan niya. Lahat ng pagmamahal ibinubuhos talaga ni Moira at Carlos sa kanya. Pero may mga bangungot din talaga minsan na mahirap kalimutan. Manang, bakit nandyan yung channel ng TV natin? Puro halikan. Kitang may bata, oh. Reklamo ng kanyang ina sa kasambahay. Napatalo naman ito sa gulat. Sorry po, ma'am. Tumabi naman si Moira sa kanya at inayos ang kanyang ipit. Huwag kang manonood ng ganun, okay? Bata ka pa. Pero may ideya na naman po ako ron, Mami. Kumunot ang noo ni Moira. Anong ibig mong sabihin, anak? Sandaling nag-isip si Angel.
Hindi niya alam kung isusumbong niya ba si Mang Burgo. Natatakot siya sa banta nito noon, baka madamay pa sina Moira at Carlos. Pinaharap na siya ni Moira. Angel, magsabi ka sa akin. Anong problema? Mami mo ko, di ba? Alam mong pwede kang magsabi sa akin ng kahit na ano. Napalunok si Angel bago magsalita. Sa amin po, si Aling Dina. Tinutulungan ko po siya sa kainan dati. Naghuhugas ng mga ginamit sa pagluluto. Binabayaran niya po ako ng kaunting pera at pinapakain. Bumaha ang guilt sa mukha ni Moira. Nagtrabaho ka na? I'm sorry anak. Sige lang, kwento mo pa sa akin. Tumango naman si Angel. Opo, at si Aling Dina may asawa po siya, si Mang Burgo. Isang hapon po inaantok po ako kaya pinatulog po ako ni Aling Dina sa sofa sa loob po ng bahay nila. Tapos, si Mang Burgo po. Mataman siyang tiningnan ni Moira. Anong meron kay Mang Burgo, anak? Pinaglaruan ni Angel ang kanyang mga daliri. Mami, nagising po ako nang hawakan niya po ako sa legs ko. Tapos, ayoko po noon pero pinilit niya po ako. Hinahaplos niya po ang katawan ko habang hawak po yung tutot niya. Hindi lang po natuloy kasi dumating po si Aling Dina. At hindi na rin naman po ako bumalik sa kanila. Bakas ang galit at sakit sa mukha ni Moira. Namumuo ang luha sa mga mata nito. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Ramdam na ramdam niya ang panginginig nito sa labis na pag-iyak. Habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Naging pabaya kong ina sa'yo. I'm sorry, Angel. Kung alam ko lang na ganito palang dinanas mo, hindi na sana kita iniwan. Sana hindi ako natakot na palakihin ka't alagaan mag-isa. Patawarin mo ko, Angel. Sorry kung immature ako noon at walang kwenta para iwan ka na lang ng basta. Umiiyak na sabi ni Moira. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Sabihin mo pa sa akin, anak. Lahat ng may mga ginawang masama sa'yo, parurusahan ko, ha? Kahit sarili ko, parurusahan ko para lang hindi ka na ulit masaktan ng ganito. Gagawa si Mami ng paraan para mapagbayaran ng mga taong sumalbahi sa'yo yon. Lahat ng kasalanan nila. Pangako ko yan, Angel. Pinunasan niya ang mga luha at marahang tumango. Parang may nawalang tinik sa kanyang dibdib. Panatag na si Angel dahil sa wakas napapalibutan na siya ng mga taong binibigyan siya ng proteksyon at labis na pagmamahal. Anak, hindi naman sa pinapamigay kita, pero gusto mo bang makilala ang totoo mong ama? Tanong sa kanya ni Moira. Napalingon siya rito mula sa pagbabasa. Okay na po sa akin si Daddy Carlos pero kung mabait naman po ang tunay kong ama at gusto niya po ako makilala, okay lang din naman po. Napabuntong hininga si Moira at hinaplos ang kanyang buhok. Ang lawak mo palagi mag-isip. Nakwento ko sa'yo last time na kaya nagawa kitang iwan kasi hindi niya ako pinananagutan. Tambay lang at walang direksyon sa buhay si Reniel pero ngayon pulis na siya anak. Kaya galit na galit ako sa kanya. Ang totoo niyan, ayoko na talagang makipagkita ka pa pero desisyon mo pa rin ang gusto kong masunod. Tipid na lamang siyang ngumiti. Nais lang po pero kinausap niyo rin po ba si Daddy Carlos? Ayoko pong sumama ang loob niya. Love na love ko po kayo. Ayoko pong magtatampo siya. Mahinang tumawa si Moira. Hindi magtatampo ang daddy mo. Nag-usap na kami at pumayag naman siya. Gusto ko rin, Angel, na hanggang kaya, maraming magmamahal sa'yo. Bukas, makikipagkita tayo ha. Gusto ko raw niyang makilala at bumawi sa'yo. Tumango naman si Angel at napangiti. Nakipagkita na nga sila sa kaniyang ama. Medyo naiilang pa siya pero dahil magaan naman itong kausap, nakapalagayan niya rin ang loob. Humingi pa ng oras para makasama siya. Masaya na siya, parang wala na siyang mahihiling pa dahil natupad na ang kanyang mga pangarap. Subalit iniisip ni Angel kung kailan ba siya pagpapahingahin ng Diyos sa lahat ng problema. Mami? Mami! Naiiyak niyang tawag. Walang makita si Angel. Unti-unting lumabo ang kanyang mga mata. At sa muli niyang pagmulat, biglang dumilim ang lahat. Naiiyak siya at natatakot na puro itim lang ang nakikita niya. Mami! Anak, anong nangyari? Hinawakan agad siya ni Moira. Mas lalo siyang naiyak nang hindi niya ito makita. Mami, wala po akong makita. Wala pong... Naramdaman niya na lamang na binuhat siya ni Carlos.
Tumahan na si Angel at napakalma na pero takot na takot pa rin siya. Mabuti na lamang hindi umalis sa kanyang tabi si Moira. Ayon sa mga test na ginawa namin, naapektuhan ng malala ang mata niya. Konektado sa utak ng bata at umabot sa nerves ng mga mata ni Angel. Mukhang nagkaroon ng accident at tumama ang ulo niya ng malakas. Ganoon ang diagnosis ko since dinala niyo siya rito last time at may sapantahan na ako na maapektuhan ng ulo niya. Hindi pa lang talaga visible kaya hindi ko mabigyan ng final diagnosis. Yun ang dahilan kung bakit siya nawala ng paningin ngayon. Narinig niya ang boses ni Carlos. Temporary lang naman po ito, Doc, hindi ba? Sumagot agad ang doktor. Sad to say, permanent na ang tanging pag-asa para makakita siya kung papalitan natin ang mga mata ng bata. Tumulo ang mga luha ni Angel. Mas lalo siyang natakot sa kalagayan niya. Gusto niya pang makita ang mga nasa paligid niya at gumawa ng masasayang alaala kasama ang kanyang totoong mga magulang. Kasalanan ko to. Kung hindi ko siya pinabayaan, hindi sana siya masasaktan ng mga kumupkup sa kanya. Hindi sana siya nabulag. Narinig niyang sabi ni Moira habang umiiyak. Umalingaw-ngaw ang boses ni Carlos. Tahan na, hindi mo naman to ginusto. Magpakatatag ka, Moira. Kailangan nating maging malakas para sa anak natin. Simula ng araw na yon, umasa silang maoperahan agad. Pero hindi magawa ang procedure dahil marami pang naghihintay para sa donor. Hindi lang naman siya ang bulag sa mundo. Marami rin ang gustong makakita katulad niya. Ibibigay ko ang mga mata ko sa anak ko. Narinig niyang sabi ng kanyang amang si Rainiel. Naalimpungatan si Angel sa mga boses. Wala siyang makita kaya hindi siya nagtangkang tumayo. Baka madapa pa siya at kung anong mangyari. Baliw ka na ba? Mariing tanong ni Moira. Hindi mo pwedeng ibigay kay Angel ang mga mata mo. Makakapaghintay pa naman. Narinig niya ang pag-aralgal ng boses ni Rainiel. Pero hindi ako makapaghintay, Moira. Bata pa si Angel. Nasasaktan ako kapag nakikita siyang nahihirapan. Alam mong marami na siyang pinagdaanan at alam mo rin naman na marami akong pagkukulang sa inyo. Ako naman talagang punot dulo ng lahat. Kung inayos ko lang ang buhay ko ng mas maaga at mas pinanindigan ko kayong mag-ina, hindi sana mangyayari to kay Angel. Pero bakas pa rin ang pagtutol kay Moira. Pero pulis ka. Inayos mo ang buhay mo tapos sisirain mo ulit? Masisira na naman talagang buhay ko. Mahinang sabi ni Rainiel. Naging galamay ako ng politikong halangang bituka. Dinidinig ng kaso niya at alam kong anumang oras mapapasama ng pangalan ko. Nakikita ko na rin ang sarili ko sa loob ng selda o kaya kapag kumanta ako ng mga nalalaman ko, ipapatumba nila ako. Kaya bago pa mangyari lahat ng yun, gusto kong may magawa naman akong mabuti para sa nag-iisang anak ko. Hindi maintindihan ni Angel ang pinag-uusapan ng kanyang totoong mga magulang. Naguguluhan siya. Basta isang araw, nagising na lang si Angel na hinahanda na siya para sa operasyon. Ready ka na ba, Angel? Makakakita ka na ulit. Magiliw na sabi sa kanya ng doktor. Tumango naman siya kaagad. Si Papa Rainiel po, nasaan po siya? Nandito ako, anak. Lumapit ito sa kanya, kaya agad niyang hinaplos ang mukha nito. Mahal po kita, Papa, kahit saglit lang po tayo nagkasama. Love na rin po kita katulad ni na Mommy at Daddy Carlos. Nakangiting sabi ni Angel. Naramdaman niyang tumulong luha kay Rainiel. Kahit ang paghikbi ng nanay niyang si Moira, hindi nakatakas sa kanyang pandinig. Alam niya na ibibigay ni Rainiel ang mga mata para sa kanya. Kaya nangako siya sa sarili na kapag nakakita na ulit, siya ang magiging mata ni Rainiel. Gusto niya itong samahan palagi. Pero nang matapos ang operasyon at gumaling na si Angel, hindi niya na ito muling nakita pa. Mommy, magaling na po ako. Bakit ayaw niyo pong bumisita tayo kay Papa Rainiel? Inosenteng tanong ni Angel. Napatingin si Moira kay Carlos bago muling bumalik sa kanya. Anak, kasi busy pa ang Papa Rainiel mo. Hindi ka niya pwedeng makita. Abala pa siya sa trabaho. Naniwala si Angel doon pero hindi maitatago sa kanya ang totoong nangyari kay Rainiel. Napanood niya ito sa TV, may kasong kinakaharap at hawak ng mga pulis. At isang araw, nabalitaan na lang ni Angel, wala na ang kanyang totoong ama. Papa, mamamasyal pa po tayo. Sabi mo yon. Umiiyak na sabi ni Angel sa burol nito. Niyakap na lamang siya ni Moira at Carlos. Mabait sa kanyang totoong ama. Ibinigay nito ang mga mata sa kanya.
Nangako siya sa sarili na magiging gabay nito dahil sa kanilang dalawa, si Angel ang nakakakita. Pero hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon. Gayunpaman, kahit wala na si Rainiel sa tulong ng kanyang mommy at daddy, muling umayos si Angel. Naaalala pa rin, pero hindi na ganong kasakit. Iniisip niya na lamang na kasama niya pa rin si Rainiel dahil sa mga mata nito. Dito po, nakalibing ang inay Mirna ko. Mabait po siya, mami. Hindi niya po ako sinaktan kahit isang beses. Nakangiting sabi ni Angel sa ina. Naglapag ng mga bulaklak si Moira at nagsindi ng kandila. Salamat at kahit hindi maganda ang mga pinagdaanan mo, anak, may isa pa rin taong nagbigay sa'yo ng aruga at pagmamahal. Sayang at wala na siya. Hindi man lang ako makakabawi. Hinawakan niyang kamay nito. Alam mo, mami, lagi ko siyang napapanaginipan dati. Lagi niya pong sinasabi na mahahanap niyo rin po ako, na huwag po ako sumama sa kanya. Mami, nagkatotoo po yun. Hinila siya ni Moira at mahigpit na niyakap. Mahal na mahal kita, Angel. Aalagaan kita hanggang pagtanda ko. Girls, uulan na. Halina kayo sa sasakyan. Nakangiting sabi ni Carlos at lumapit sa kanila. Habang nasa biyahe pa uwi, hindi matanggal ang ngiti ni Angel. Mayroon siyang mga magulang na nagmamahalan at mahal na mahal din siya. Maayos na ang kanyang buhay at payapa na. Hindi na siya palaging nabubuhay sa takot. Kaya mabuti na lamang hindi siya sumuko sa buhay dahil yon ang binigay na kapalit ng Diyos sa lahat ng mga paghihirap ni Angel. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na lahat ng hirap na ating pinagdaraanan sa ngayon, lilipas lang at hindi rin magtatagal. Kaya habang may buhay na binibigay sa atin ng Diyos sa bawat araw, huwag sana tayong sumuko. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.